Nang gabing palayasin ako ng aking biyenan sa gitna ng malamig na gabi, hubad ang aking mga paa, isang matandang lalaki ang natumba sa daan na walang sinumang nangahas na tumulong. Pinulot ko siya at isinugod sa ospital. Binalaan ako ng mga tao, "Naku, baka mapagbintangan ka pa, masisira ang buhay mo." Hindi ko akalain na sa kanyang paggising, isang pangungusap mula sa kanya ang yayanig sa buong pagkatao ko. Maligayang pagdating sa aming channel, kalusugan at ganda sa pagtanda. Ang malakas na kalabog ng nabasag na mangkok na porselana sa lumang sahig na baldosa ay biglang bumasag sa katahimikan ng aming hapunan para sa Noche Buena. Nagtalsikan ang mga pirasong asul na porselana at ang mainit na sabaw ng sinigang ay tumilamsik sa aking bukong-bukong na nag-iwan ng matinding paso. Ngunit ang hapdi na iyon ay balewala kumpara sa matinding lamig na bumabalot ngayon sa aking puso. Nakatayo akong tulala, basa pa rin ang mga kamay mula sa paghuhugas ng kangkong at nakayuko, hindi magawang itaas ang tingin sa babaeng nakaupo sa silyang nara sa aking harapan. Siya si Aling Marta, ang aking biyenan. Namumula ang kanyang mukha, nanlilisik ang mga mata, at ang daliri niyang may gintong singsing ay diretso na nakaturo sa akin habang siya'y bumubulyaw. Diyos ko po, napakamalas naman ng pamilyang ito at nakakuha ng manugang na tulad mong pabaya at walang silbi. Plano mo bang patayin sa alat ang matandang ito para maaga akong mamatay at mapakinabangan mo na ang lahat? 3 taon na. 3 taon ka nang nakikitira at kumakain sa pamamahay ng mga devera, pero hanggang ngayon, kahit isang simpleng sinigang hindi mo pa rin lutuin ng maayos. Tingnan mo ito. Sobrang alat, kahit aso hindi ito kakainin. Ang matinis at masakit niyang boses ay umaalingaw-ngaw hanggang sa labas ng aming eskinita. Nanginginig ang aking boses nang ako'y sumagot, "Inay, pakinggan niyo po muna ako. Tinikman ko po kanina at tama lang ang lasa. Baka po masyadong maalat ang patis na nabili. Magluluto na lang po ako ulit ng bago." "Huwag na, tigilan mo na yan," sigaw ni Aling Marta, sabay hagis sa mga kubyertos na gawa sa kamagong sa mesa. "Huwag ka nang magdahilan. Aminin mo na lang na wala kang kwenta at hindi lang yan sa pagkain. Tingnan mo nga, yang tiyan mo." Hinawakan niya ang tiyan ko. 3 taon na pero patag pa rin. "Hindi ka ba nahihiya sa mga ninuno ng pamilyang ito? Sayang lang ang pinapakain sa'yo. Kung nag-alaga na lang ako ng baboy, baka nanganak pa yun at nabigyan ako ng mga biik. Pero ikaw? Baog." Bawat salita niya ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking puso. Ang isyu ng pagkakaroon ng anak ang pinakamalaking sakit na aking dinadala at ito rin ang palaging ginagamit ni Aling Marta para dastain ako araw-araw. Kinagat kong mariin ang aking labi. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Lumingon ako sa aking asawa, si Marco, na nakaupo lang doon, hawak ang isang baso ng beer at nakatutok sa kanyang cellphone na para bang wala siyang naririnig o nakikita habang dinudurog ng kanyang ina ang asawa niya. "Marco," mahina akong tawag, umaasang ipagtatanggol niya ako. Nagangat siya ng tingin, malabo ang mga mata dahil sa alak, at nagsalita ng pautal-utal, "Hay nako, Bella, kung nagkamali ka, humingi ka na lang ng tawad kay nanay. Pasko na, magbigay ka naman ng kapayapaan sa bahay." Tama naman si nanay maalat talaga ang sinigang. Ang kanyang kawalang pakialam ay lalong nagpabigat sa aking dibdib. 3 taon ko siyang pinagsilbihan. Tiniis ang lahat. Inasikaso ang bawat pangangailangan ng pamilyang ito, ngunit ang kapalit lang ay pangmamaliit at kalupitan. Nang makita ni Aling Marta na kampi sa kanya ang anak, lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Bigla siyang tumayo, sinabunutan ako, at kinaladkad palabas ng pinto. "Layas, lumayas ka sa bahay ko, isang babaeng baog na walang modo. Hindi kita kailangan dito. Kahit saan ka magpunta ngayong gabi, wala akong pakialam. Huwag na huwag ka nang babalik dito para dalhin ang kamalasan mo sa bagong taon." "Inay, kumalma po kayo. Pakiusap po, bisperas ng Pasko, saan po ako pupunta?" Nagmamakaawa kong sabi habang kumakapit sa hamba ng pinto. "Wala akong pakialam. Doon ka sa ilalim ng tulay tumira." Napakalakas ni Aling Marta.
dahil sa galit, para siyang nasisiraan ng bait. Kinaladkad niya ako sa sala, sa munting hardin naming may mga lumot na. Si Marco ay nanatiling nakaupo, kaswal na kumukuha ng isang pirasong hamon at isinusubo ito habang ang kanyang asawa ay kinakaladkad na parang isang sako ng basura. Sa gitna ng kaguluhan sa may pintuan, natanggal ang aking tsinelas na pambahay. Naramdaman ko ang malamig at basang semento sa aking mga paa. Sa isang iglap, isinuot ko ang isang pares ng luma at pudpod na berdeng tsinelas na Spartan na nakatambak sa isang sulok. Ito ang tsinelas na ginagamit ko sa paglilinis ng banyo. Blag. Isinara ng malakas ang bakal na pinto sa harap ko. Narinig ko ang sunod-sunod na paglak nito. 2 beses niya itong nilak na parabang takot na takot siyang papasukin ko at guluhin ang Pasko niya. Huwag kang kakatok. Kapag nasira yan, pagbabayarin kita. Alis. Narinig ko ang huli niyang sigaw bago tuluyang tumahimik. Ang tanging natira ay ang dilaw na ilaw na sumisilip mula sa bintana. Nakatayo akong tulala. Ang hanging amihan ay humahagupit sa makitid na eskinita. Ang lamig ng gabi ng Disyembre sa Maynila ay parang patalim na humihiwa sa aking balat. Ang temperatura siguro ay nasa 20 degrees Celsius. Tiningnan ko ang aking sarili. Suot lang ang isang manipis na pantulog na pranela. Ang manipis na kardigan na suot ko kanina ay hinablot ni Aling Marta at inihagis sa isang sulok. At ang pinakakawawa sa lahat ay ang aking mga paa. Ang 10 daliri ko ay nangingitim sa lamig, nakalabas sa mga butas ng luma at kupas na tsinelas. Ang suwelas nito ay sobrang pudpod na kaya't ramdam ko ang bawat lubak sa kalsada. Nanginginig ako at naguumpugan ang aking mga ngipin. Nagsimulang lumakas ang ambon, tumatama sa aking mukha at buhok na lalong nagpapalamig. Niyakap ko ang aking sarili, sinusubukang humanap ng kaunting init. Walang pera, walang cellphone, walang jacket, pinalayas sa mismong Noche Buena. Ganito na lang ba kasaklap magtatapos ang buhay kong ito? Ako, si Isabela Santos? Isinandal ko ang aking ulo sa malamig na bakal na tarangkahan, at ang mga mainit na luha ay dumaloy sa aking pisngi, humahalo sa malamig na ulan na nag-iwan ng alat sa aking mga labi. Sa loob ng bahay, narinig ko ang pamilyar na tunog ng isang Christmas TV special. Ang masayang tawanan sa loob ay napakainit, ngunit wala ng lugar para sa akin doon. Hindi ako maaaring manatili sa harap ng bahay na ito. Ang mga kapitbahay sa eskinita na ito ay kilalang mga chismosa. Kapag nakita nila ako sa ganitong kalagayan, bukas, ang kwento ng manugang ni Aling Marta na pinalayas ay magiging masarap na pulutan kasama ng kanilang kape. Tinalikuran ko ang bahay at nagsimulang maglakad sa madilim na eskinita. Ang eskinita ng aking biyenan ay malalim at palikuliko, parang isang maze. Sa magkabilang gilid ay matataas na pader na nilumot na, at may mga bahagi kung saan natutuklap na ang pintura. Ang mga ilaw sa poste ay pundi-pundi na nagbibigay ng isang nakakatakot na dilaw na liwanag. Bawat yapak ko ay parang sinasaksak ng lamig mula sa lupa, diretso sa aking utak. Ang pudpod na tsinelas ay wala ng kapit. Ang tubig ulan na may halong maruming tubig mula sa kanal ay pumapasok sa mga butas ng tsinelas, bumabasa sa aking mga talampakan. Malamig, marumi, at nakakahiya. Ang pakiramdam na iyon ay mas masahol pa kaysa sa pisikal na lamig. Pakiramdam ko ay napakababa ko. Ang tsinelas na ito, na karaniwang ginagamit ko lang sa paglilinis ng banyo, ay ang tanging proteksyon ko ngayon sa malupit na mundong ito. Af! Isang tahol ng aso mula sa isang bahay ang gumulat sa akin. Muntik na akong madulas. Mabilis akong kumapit sa pader para mapanatili ang balanse. Ang aking kamay ay dumapo sa basang lumot. Bigla kong binawi ang aking kamay at ipinunas sa aking manipis na damit. Ang amoy ng insenso, ng mga lutong pang Noche Buena, at ng mga bagong paligo ay nagmumula sa mga bahagyang bukas na bintana. Bawat bahay ay maliwanag, puno ng tawanan at pagbati. Maligayang Pasko. Sana masagana ang darating na taon. Tay, Nay, tara na't mag-toast. Ang mga tunog ng kaligayahan ay parang mga kutsilyong humihiwa sa aking puso.
Ilang oras lang ang nakalipas, abala ako sa kusina, umaasa sa isang masayang hapunan. Umaasa na ang aking pagtitiis ay magbubunga ng kapayapaan. Ngunit ngayon, ako'y isang ligaw na kaluluwa na walang matirhan. Naalala ko ang aking mga magulang. Namatay sila sa isang aksidente sa sasakyan pagkatapos kong makapagtapos ng kolehiyo. Ang aming lumang bahay sa probinsya ay naibenta para sa kanilang burol at pambayad utang. Akala ko, sa pag-aasawa, magkakaroon ako ng bagong pamilya, ng mga bagong magulang na aalagaan at mamahalin. Ngunit para sa kanila, ako'y isang katulong na walang bayad, isang sirang makina na hindi makapag-anak. Kung buhay pa ang aking mga magulang, siguro ngayon ay nakabalot ako sa isang mainit na kumot, pinapagalitan dahil sa katamaran kumain at binibigyan ng aginaldo. Itay, inay, tulungan niyo po ako. Humikbi ako. Ang aking iyak ay nilamon ng humahagupit na hangin. Habang naglalakad, lalong namamanhid ang aking mga paa. Ang ulan ay bumasa sa aking damit at nagtindigan ang aking mga balahibo. Niyakap ko ang aking sarili, pilit na binilisan ang lakad para makalikha ng init, ngunit ang madulas na tsinelas ay tila humihila sa akin pabalik. Pagdating ko sa dulo ng eskinita, mas maliwanag na ang ilaw, mas malakas din ang hangin dito, diretsong tumatama sa aking mukha. Ang kalsada ay halos walang tao, lahat ay nasa kani-kanilang bahay na nagdiriwang ng Pasko. Ang tanging naririnig ko ay ang mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Naisip kong maghanap ng waiting shed para sumilong. Walang laman ang isip ko, hindi alam kung ano ang mangyayari bukas, kung saan ako pupunta. Walang pera, walang ID, baka mamalimos na lang ako. Habang lumulutang sa mga negatibong kaisipan, napansin ko ang isang maitim na bulto sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya sa kanto. Noong una, akala ko ay isang tumpok ng basura, ngunit nang tingnan kong mabuti, gumalaw ito. Sa tabi nito ay isang punit na plastic bag. Mga bilog na pongkan ay nagkalat sa bangketa, nagniningning sa ilalim ng ilaw ng poste. Idinilat ko ang aking mga mata at lumapit. Kumabog ng malakas ang aking dibdib. Ito ay isang matandang lalaki. Nakasuot siya ng kulay abong damit at nakabaluktot sa basang semento. Ang kanyang kamay ay inaabot pa rin ang mga pongkan. Walang katao-tao sa paligid. Paminsan-minsan ay may dumadaang motorsiklo, ang driver ay nakatingin lang sa matanda at agad na pinaharurot ang motor. Natatakot sila. Bisperas ng Pasko. Walang gustong madamay sa gulo. Baka modus lang. Baka kapag namatay yan diyan, madamay pa sa pulis at malasin buong taon. Napatigil ako mga 3 metro ang layo mula sa matanda. Nanginginig ang aking mga binti. Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil din sa takot. Hindi ko pa nga kayang alagaan ang sarili ko, paano pa ako tutulong sa iba? Ang matanda ay hindi gumagalaw, at ang ulan ay patuloy na tumutulo sa kanyang puting buhok. Ang tanawing iyon ay kumirot sa aking puso. Kaedad niya siguro ang aking ama. Kung ang aking ama ang nakahandusay sa malamig na kalsadang iyon at walang sinumang tumulong, siguradong masasaktan ang kanyang kaluluwa. Isang matinding debate ang nangyari sa aking isipan. Magpatuloy o huminto, tumulong o balewalain. Isipin mo muna ang sarili mo, Bella, sabi ng isang boses sa aking isip. Wala ka ngang matinong damit. Ngunit paano kung mamatay siya? Hinihintay niya ang kanyang pamilya, tulad ng paghihintay ng mga magulang mo noon, sabi ng isang mas mahinang boses, ngunit mas makabagbag damdamin. Tiningnan ko ang matanda, pagkatapos ay ang aking mga paa na nangingitim sa lamig. Huminga ako ng malalim. Isang puting usok ang lumabas sa aking bibig at nawala sa hangin. Pare-pareho lang tayong naghihirap sa gabing ito. Mabilis akong lumapit at lumuhod sa basang semento, hindi inalintana ang maruming tubig na bumasa sa aking tuhod. Hinawakan ko ang balikat ng matanda. Lolo, anong nangyari sa inyo? Naririnig niyo po ba ako? Umunggol ng mahina ang matanda. Kumurap-kurap ang kanyang mga mata ngunit hindi niya ito maidilat. Maputla ang kanyang mukha, nangingitim ang mga labi, at ang kanyang hininga ay napakahina. Malamig ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang noo ay napakainit. Baka na-stroke siya
o bumagsak ang blood pressure dahil sa lamig. Lumingalinga ako sa paligid, wala pa ring tao. Lolo, kumapit po kayo. Dadalhin ko po kayo sa ospital, bulong ko, para sa kanya at para sa sarili ko. Mabilis kong pinulot ang mga pongkan at ipinasok sa punit na plastic bag, itinali ito at isinilid sa bulsa ng jacket ng matanda. Siguradong regalo niya ito sa kanyang mga apo. Ipinasok ko ang aking mga braso sa ilalim ng kanyang mga kilikili at sinubukang itayo siya. Mukha lang siyang payat pero mabigat siya, siguro dahil wala na siyang malay at walang lakas para tumulong. 1, 2, 3, tayo. Nagtiimbagang ako at ginamit ang lahat ng aking lakas para itayo siya at pagkatapos ay ipinasan ko siya sa aking likod. Ang bigat niya ay halos bumasag sa aking likod. Ang mga binti kong manhid na ay kailangan pang pasanin ang isang matandang lalaki. Nanginginig ito ng husto. Ang tunog ng aking tsinelas na dumidiin sa kalsada ay malinaw na naririnig. Ang luma at manipis na tsinelas ay lalong napipiit sa bigat. Ang mga pudpod na spikes sa ilalim ay wala ng silbi, kaya't medyo nadulas ako. Muntik na kaming bumagsak. Mabuti na lang at nakakapit ako sa puno ng akasya. Kailangan kong magpatuloy. Malapit lang dito, ang Philippine General Hospital. Kaya mo to, Bella. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang ospital, pero alam kong nanginginig na ang aking mga binti. Kung naglalakad lang ako, mabilis lang iyon, pero sa sitwasyong ito, bawat hakbang ay parang isang milya. Nagsimula akong maglakad, bawat hakbang ay isang paghihirap. Ang hangin ay humahampas sa aking mukha. Ang buhok kong basa ay dumidikit sa aking pisngi. Pawis na pawis ako, humahalo sa malamig na ulan na dumadaloy sa aking likod. Ang hininga ng matanda sa aking batok ay mainit ngunit putol-putol, isang paalala na wala na akong maraming oras. Naglakad ako sa gilid ng kalsada. Ang aking tsinelas ay patuloy na lumilikha ng tunog sa bawat hakbang. Maya-maya pa, may nakita akong ilaw ng taxi. Natuwa ako. Tumigil ako at kumaway. Taxi! Taxi! Tulong po! Bumagal ang sasakyan. Ibinaba ng driver ang bintana, tiningnan ako mula ulo hanggang paa, isang babaeng gusgusin, nakapantulog, may daladalang matandang walang malay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Saan po kayo, ma'am? Kuya, pakidala naman po kami sa ospital. Nawalan po ng malay si Lolo, hingal kong sabi. Tiningnan ng driver ang matanda, pagkatapos ang aking mga paa, at umiling. Nako ma'am, pasensya na po. Bisperas ng Pasko, uuwi na po ako. Baka mamaya, kung anong mangyari diyan sa sasakyan ko, malasin pa ako buong taon. Tumawag na lang po kayo ng ambulansya. Pagkasabi noon, isinara niya ang bintana at pinaharurot ang sasakyan. Iniwan ako sa gitna ng usok, nawalan ako ng pag-asa. Ganito ba kalamig ang puso ng mga tao? Mas malamig pa sa ulan. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa magdugo. Ang lasa ng dugo ay medyo nagpagising sa akin. Kung walang tutulong, ako na lang. Hindi ko hahayaang mamatay ang matanda dito. Inayos ko ang pagkarga sa kanya at nagpatuloy sa paglakad. Madulas ang kalsada. Nagsimulang magloko ang aking tsinelas dahil sa sobrang luma, ang plastik ay tumigas na sa lamig. Nang tumapak ako sa isang magaspang na bahagi ng kalsada, biglang nadulas ang kanang tsinelas ko. Bigla kong ibinuhos ang lahat ng bigat ko sa kanang paa para manatiling nakatayo. Plak! Narinig ko ang isang mahinang tunog. Ngunit malinaw kong naramdaman na putol ang strap ng kanang tsinelas ko. Dumiretso ang aking paa sa magaspang na aspalto. Isang matinding sakit ang umakyat sa aking utak. Ang mga daliri ko ay kumasgas sa kalsada, napakakirot. Tumigil ako, hingal na hingal. Ang sirang tsinelas ay nakasabit na lang sa aking hinlalaki. Ano ang gagawin ko ngayon? Hindi ako pwedeng huminto para ayusin ito. At paano mo aayusin ang naputol na tsinelas? Hindi rin ako pwedeng maglakad ng ganito, baka madapa ako. Delikado para sa aming dalawa. Tiningnan ko ang aking hubad na paa na nanginginig sa malamig na kalsada. Nagngalit ang aking mga ngipin at sinipa ko ang sirang tsinelas sa gilid. Tara na, nagpatuloy ako.
Ang kaliwang paa ko ay may tsinelas pa, ngunit ang kanan ay hubad na, direktang tumatapak sa kalsada. Napakasakit. Ang kalsada ay puno ng maliliit at matutulis na bato at marahil ay may bubog pa. Bawat tapak ay isang pagtitiis. Ang lamig mula sa lupa ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking talampakan, sinusundan ng hapdi kapag nasusugatan ng mga bato. Patiyad-tiyad, paika-ika akong naglakad. Nagsimulang dumugo ang aking kanang talampakan, humahalo sa ulan, nag-iiwan ng mga pulang marka sa kalsada. Ngunit hindi ko magawang tingnan ito. Nakatingin lang ako sa malayong pulang ilaw ng emergency sign. Iyon ang aking destinasyon. Iyon ang pag-asa para sa matanda at marahil ang tanging lugar na tatanggap sa isang tulad ko. Naglakad ako, iniwan ang sirang tsinelas sa gilid ng kalsada na para bang iniiwan ko na rin ang aking nakaraang puno ng pagtitiis. Ang pulang ilaw ng salitang emergency sa di kalayuan ay parang isang parola sa gitna ng madilim na gabi. Bawat metrong aking nilalakad ay katumbas ng libu-libong karayom ng yelo na tumatagos sa aking balat. Ang aking kanang paa ay matagal ng manhid. Wala na akong maramdaman kundi ang matatalim na kirot sa tuwing nakakatapak ako ng matigas na bagay. Hindi ko na alam kung bato, bubog o putik ang aking tinatapakan. Automatiko na lang akong naglalakad, parang isang makinang naubusan na ng gasolina, ngunit pilit pa ring tumatakbo. Ang matanda sa aking likod ay tila lalong bumibigat. Ang mga braso kong nakayakap sa kanyang mga hita ay naninigas na at ang aking mga daliri ay namumuti na sa higpit ng kapit. Ang kanyang hininga ay lalong humihina, parang isang kandilang malapit nang maubos sa hangin. Ang nakakatakot na katahimikan niya ay lalong nagpapatindi sa aking takot. Lolo, huwag po kayong matulog, malapit na po tayo, bulong ko. Ang boses ko'y paos at halos hindi marinig sa lakas ng hangin. Natatakot akong baka tuluyan na siyang mawalan ng buhay sa aking likod. Kung mangyari iyon, habang buhay ko itong pagsisisihan. Ang hangin mula sa Manila Bay ay humahampas, dala ang mas malamig na hangin. Ang natitirang tsinelas sa aking kaliwang paa ay patuloy na lumilikha ng pagod na tunog. Paika-ika, ang lakad ko ay parang sa isang lasing. May mga pagkakataong bumibigay ang aking mga tuhod. Sa mga sandaling iyon, kinakagat ko ang aking labi hanggang magdugo para manatiling gising. Hindi ako pwedeng bumagsak. May dala akong buhay. Ang kahabaan ng Taft Avenue ay tahimik. Paminsan-minsan, may dadaan na kotse na nagwiwisik ng maruming tubig sa akin. Wala na akong lakas para umiwas o mainis. Nagpatuloy lang ako. Sa wakas, natanaw ko na ang tarangkahan ng Philippine General Hospital. Ang puting ilaw mula sa emergency room ay nakakasilaw. Sinubukan kong bilisan, ngunit ang aking mga binti ay hindi na sumusunod. Hirap akong naglakad papasok. Isang matandang guwardiya ang lumabas mula sa kanyang post. Miss, anong nangyari? Emergency ba? Tulong. Tulong po kuya. Hirap kong sabi. Nakita ng guwardiya ang matanda sa aking likod, pagkatapos ay ang aking mga paa na puno ng dugo at putik. Gulat na gulat siya at agad na sumigaw, "Emergency, may pasyente. Dalhin niyo ang stretcher, bilis." Ilang nurse at doktor ang mabilis na lumabas dala ang stretcher. Maingay ang tunog ng mga gulong nito. Inilipat nila ang matanda mula sa aking likod. Nang mawala ang bigat, nawalan ako ng balanse. Bumagsak ang aking mga tuhod sa malamig na sahig ng ospital. "Miss, okay ka lang?" Tanong ng isang batang nurse. Tiningnan ko siya, pilit na ngumiti ngunit hindi ko magawa. Si Lolo, kumusta na po siya? Tinitingnan na po siya ng doktor. "Magpahinga po muna kayo sa waiting area para magamot din po yung sugat nyo. Grabe po ang dugo sa paa nyo." Tiningnan ko ang aking mga paa. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, mukha silang kaawa-awa. Ang kanang paa ko ay namumula at namamaga, puno ng malalalim na sugat. Ang kaliwang paa ko ay suot pa rin ang luma at katawa-tawang tsinelas. Ang sakit ay ngayon lang sumalakay ng buong tindi. Hindi lang pisikal na sakit, kundi pati na rin ang kahihiyan habang nakikita ko ang mga mausisang tingin ng mga tao. May mga nagbubulungan.
Tingnan mo, baka modus yan. Ang dungis niya, baka magnanakaw. Gusto kong tumayo at magtago, ngunit hindi ko na magawa. Nahihilo ako, at ang lahat ay unti-unting nagdilim. Ang mga tunog sa paligid ay humina. Bago ako tuluyang mawalan ng malay, narinig ko pa ang mga paputok sa di kalayuan. Bagong taon na. Ang bagong taon ng iba ay puno ng saya, ngunit ang sa akin ay nagsimula sa pagbagsak sa sahig ng ospital, mga paang duguan at pusong wasak. Ang matapang na amoy ng antiseptiko ang gumising sa akin. Namalayan kong nakahiga ako sa isang mahabang upuan sa pasilyo ng ospital. May manipis na kumot na nakatakip sa akin. Ang sakit mula sa aking mga paa ay kumikirot. Tiningnan ko ito. Ang kanang paa ko ay malinis na at may benda, ngunit may mga bahid pa rin ng dugo. Wala na ang aking tsinelas sa kaliwang paa. Malinis na rin ito, ngunit nangingitim pa rin sa lamig. Gising ka na pala, sabi ng isang malamig na boses. Isang may edad na nurse ang nakatayo doon, may hawak na chart. Ang kanyang tingin ay puno ng pagsisiyasat. Opo, ang matanda po, kumusta na siya? Nag-aalala kong tanong. Nasa loob pa, inoobserbahan. Medyo okay na siya, buti nadala niyo agad, pero ikaw ba ay pamilya niya o ikaw ang nakaaksidente sa kanya? Ang tanong niya ay parang isang baldeng malamig na tubig. Hindi po. Nakita ko lang po siyang nakahandusay sa kalsada, kaya dinala ko po siya dito. Hindi ko po siya kilala. Ngumisi ang nurse, hindi kumbinsido. Hindi kilala pero binuhat mo hanggang dito? Sa panahon ngayon, bihira na ang ganyang kabait. Sige na, pumunta ka na sa cashier at magbayad ng down payment. Kailangan munang magdeposito bago siya ma-admit. Magkano po? 10,000. Pansamantalang deposito. 10,000. Para sa iba, maliit na halaga lang iyon, pero sa akin, isang kayamanan. Kinapa ko ang aking bulsa, walang laman, namula ang aking mukha sa hiya. Nurse, wala. Wala po akong dalang pera. Pinalayas po kasi ako sa bahay nang biglaan. Bumuntong hininga ang nurse. Nako, yan na naman. Kung walang pera, paano siya magagamot? Hindi ito charity. Tumawag ka ng kamag-anak mo. Kamag-anak? Sino? Ang biyenan kong nagpalaya sa akin? O ang asawa kong walang pakialam? Kung tatawagan ko sila, pagtatawanan lang nila ako. Wala. Wala po akong matatawagan. Mahina akong sagot, nangingilid na ang luha. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ang mga bulungan ay parang mga kutsilyong sumusugat sa aking natitirang dignidad. Sa gitna ng aking pagkabalisa, naramdaman ko ang isang malamig na bagay sa aking palasingsingan, ang aking singsing sa kasal. Isang manipis na gintong singsing na naging simbolo ng isang kasal na akala ko'y magiging masaya. Ngunit ngayon, mas mahalaga ang buhay ng matanda. Hinubad ko ang singsing at inabot sa nurse. Miss, eto na lang po. Ginto po ito. Kahit maliit, may halaga rin po ito. Pakiusap po, gamutin niyo na po muna si Lolo. Nangangako po akong babayaran ko ang lahat. Tiningnan ng nurse ang singsing at pagkatapos ay sa akin na para bang naiinis. Ano ka ba? Hindi ito sanglaan. Itago mo yan. Pakiusap po. Umiiyak na ako at akmang luluhod. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang may edad na doktor ang lumabas, si Dr. Jose Cruz, ang head doctor. Anong gulo to? Mabilis na nagpaliwanag ang nurse. Tiningnan ako ni Dr. Cruz. Tiningnan niya ang aking damit, ang aking mukha, at ang aking mga paa. Bumuntong hininga siya, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng awa. Lumapit siya, kinuha ang aking kamay, at ibinalik ang singsing sa aking palad. Itago mo yan, Hija. Sagrado ang singsing sa kasal, pero, Doc, wala po akong pera. Humikbi ako. Ayos lang. Ako na ang bahala. Ang mahalaga ay mailigtas natin siya. Pagkatapos ay bumaling siya sa nurse. Bigyan mo siya ng malinis na damit at tsinelas. Tumango ang nurse, medyo nahihiya. Habang pinapanood ko si Dr. Cruz na bumalik sa emergency room, napuno ng pasasalamat ang aking puso. Sa gitna ng malamig at malupit na gabing ito, mayroon pa ring mga taong may mabuting puso. Mabagal na lumipas ang oras. Nakasuot na ako ng malinis na damit at tsinelas ng ospital. Sa labas,
Sumisikat na ang araw. Sa wakas, bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Dr. Cruz, tinanggal ang kanyang mask at ngumiti. Hija, magandang balita, gising na ang matanda. Mabuti at nadala mo siya agad. Bumagsak lang ang blood pressure niya at nanlamig. Okay na siya ngayon. Tumayo ako kaagad. Talaga po. Salamat po, Doc. Pwede ko po ba siyang makita? Sige, pumasok ka. Hinahanap ka niya. Dahan-dahan akong pumasok. Nakahiga ang matanda sa kama, may suwero. Mas mapula na ang kanyang mukha. Nang makita niya ako, sinubukan niyang bumangon. Mabilis akong lumapit. Lolo, humiga lang po kayo. Tinitigan ako ng matanda. Ang kanyang mga mata ay napakabait, parang mga mata ng aking ama. Tiningnan niya ang aking mukha, pagkatapos ay ang aking mga paa. Nakita niya ang makapal na benda sa kanan at ang mga pasa. Natigilan siya. Nanginginig niyang iniabot ang kanyang kamay, akmang hahawakan ang aking paa, ngunit bigla niya itong binawi. Namula ang kanyang mga mata, at sa nanginginig na boses, sinabi niya, Hija, basang-basa ang daan, bakit ganyan kanipis ang suot mong tsinelas? At naputol pa. Isang simpleng tanong lang, ngunit para itong isang malaking alon na sumira sa pader ng emosyon na pilit kong itinatayo buong gabi. Naalala ko ang sirang tsinelas, ang bawat masakit na hakbang, ang lamig, ang gutom, ang kahihiyan. Buong gabi, walang nagtanong kung nilalamig ako, kung masakit ang paa ko. Ngunit ang estrangherong ito, nakaliligtas ko lang, ay nag-alala sa aking sirang tsinelas at sugatang mga paa. Lolo, humagulgol ako, at ang mga luha ay bumuhos na parang ilog. Lumuhod ako sa tabi ng kanyang kama, at umiyak ng umiyak. Umiyak ako para sa aking sawing kapalaran, para sa lahat ng sakit na tiniis ko, at dahil sa kabutihan ng matandang ito, hindi na nagsalita ang matanda. Hinaplos lang niya ang aking buhok. Tahan na, Hija. Huwag ka nang umiyak. Nandito na si Lolo. Hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sayo. Ang pangakong iyon mula sa isang estranghero, sa umaga ng araw ng Pasko, ay hindi ko inakalang magiging simula ng isang malaking pagbabago sa aking madilim na buhay. Ngunit bago pa man dumating ang liwanag, isang bagyo pa ang kailangan kong harapin. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na business suit na may malamig na ekspresyon ang pumasok. Siya si Miguel Romano. Ang pagpasok ni Miguel Romano ay tila nagpayelo sa hangin sa loob ng kwarto. Matangkad siya, marahil ay 6 na talampakan, at ang kanyang matipunong pangangatawan ay nababalot sa isang mamahaling itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang mga mata ay malalim at maitim, kasing lamig ng yelo. Mabilis siyang lumapit sa kama, hindi pinapansin ang aking presensya. Lolo, ayos lang po ba kayo? Bakit po kayo umalis mag-isa? Ang kanyang boses ay malalim, ngunit puno ng pag-aalala. Umiling si Lolo Andres. Ayos lang ako, Miguel. Bumili lang ako ng pongkan. Noon lang nakahinga ng maluwag si Miguel. Lumingon siya sa kanyang assistant. Ilipat niyo si Lolo sa VIP room, ngayon din. Pagkatapos ay napunta ang tingin niya sa akin. Nananatili akong nakaluhod sa tabi ng kama. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, na may halong pagdududa. Sino ka? At bakit ka nandito sa kwarto ng lolo ko? Ang tanong niya ay malamig at parang isang investigasyon. Agad akong tumayo, pinunasan ang aking luha. Ako po, ang nagdala kay lolo dito. Tinaasan niya ako ng kilay. Nagdala sa kanya dito? Sa tingin mo maniniwala ako? Isang babaeng ganito ang itsura, palaboy-laboy sa gabi ng Pasko, tapos aksidenteng nakita ang lolo ko at dinala sa ospital? O baka naman kasama ka sa isang modus para makapangikil ng pera? Natigilan ako. Hindi ako makapaniwala. Isinakripisyo ko ang lahat para sa lolo niya, at ngayon ay pinagbibintangan niya akong manloloko. Ano po ang sinasabi niyo? Tinulungan ko po si lolo dahil nakita kong kailangan niya ng tulong. Hindi ko po kailangan ng pera niyo. Hindi kailangan ng pera? Tumawa siya nang mapanlait. Tingnan mo nga ang itsura mo. Huwag mo akong lokohin. Sabihin mo, magkano ang gusto mo para umalis ka na dito? Bawat salita niya ay parang punyal. Mahirap ako,
ngunit hindi ko ibebenta ang aking konsensya. Miguel, tumigil ka, sigaw ni Lolo Andres, mahina ngunit may autoridad. Lolo, huwag po kayong magpaloko. Sa panahon ngayon, mas marami ang manloloko. Manloloko, bulag ka ba? Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mo ang paa ng batang to. Itinuro ni Lolo Andres ang aking mga paa, nanginginig ang boses sa emosyon. Pinasan niya ako mula sa luneta hanggang dito. Hubad ang paa, sirang tsinelas, duguan ang talampakan sa mga bato pero hindi siya dumaing. May manloloko bang gagawin yan sa sarili niya? Presidente ka man ng kung saang kumpanya, pero dito, dapat kang magpasalamat sa taong nagligtas sa buhay ng lolo mo. Magsorry ka sa kanya, ngayon din. Natigilan si Miguel. Muli niyang tiningnan ang aking mga paa. Ngayon ay nakita niya ang dugong tumagos sa benda, ang mga pasa, at ang panginginig na pilit kong itinatago. Ang kayabangan sa kanyang mukha ay biglang nawala, napalitan ng pagkalito. Ngunit ang ego ng isang taong sanay magutos ay pumigil sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin, at kahit hindi na kasing tigas, malamig pa rin ang kanyang tono. Ipapa-verify ko ang kuwentong ito. Kung totoo ang sinasabi mo, Lolo, bibigyan ko siya ng karampatang pabuya. Pabuya? Huwag mong gamitin ang pera mo para maliitin ang tao. Mabait ang batang ito. Itataya pa niya ang singsing niya sa kasal para lang sayo. Sa sobrang galit ni Lolo Andres ay inubo siya ng malakas. Agad ko siyang inalalayan. Lolo, kumalma po kayo. Ayos lang po ako. Normal lang po na magduda siya, sabi ko, at lumingon kay Miguel na may kakaibang kalmadong tingin. Pwede niyo pong i-verify. Ang pangalan ko po ay Isabela Santos at nakatira ako sa isang eskinita sa Tondo, hindi kalayuan dito. Siguradong gising pa ang mga kapitbahay. Sasabihin nila sa inyo kung manloloko ako o hindi. Ngayong may nag-aalaga na po kay Lolo, aalis na po ako. Tumalikod ako at paika-ikang lumabas ng kwarto. Bawat hakbang ay masakit, ngunit tiniis ko. Ayaw kong magpakita ng kahinaan sa harap ng mayabang na lalaking iyon. Sandali, sabi ni Miguel mula sa likod ko. Saan ka pupunta ng ganyan ang paa mo? At may bahay ka pa bang uuwian? Ang tanong niya ay tumama sa pinakamasakit na bahagi ng aking pagkatao. Bahay? Wala na akong bahay. Ang bakal na tarangkahang iyon ay nagsara na para sa akin. Tumigil ako ngunit hindi lumingon. Hindi mo na po. Yun problema, mahina akong sagot, at mabilis na lumabas, iniwan ang mabigat na katahimikan sa loob ng silid. Umupo ako sa isang bench sa labas, hindi alam kung saan pupunta, madilim pa at malamig, walang pera, walang cellphone, at sugatan ng paa. Kung lalabas ako, para na rin akong nagpakamatay. Kaya nagpasya akong maghintay hanggang sa sumikat ang araw. Sa loob ng VIP room, si Miguel Romano ay nakatayo sa may bintana, kausap sa telepono ang kanyang assistant. Sir, na-verify ko na po ang sinabi nyo. Totoo po ang lahat. Kinumpirma ng mga kapitbahay na nagkaroon ng malaking away sa bahay ni Aling Marta kagabi. Pinalayas niya ang manugang niyang si Bella. Ano ang dahilan? Tanong ni Miguel. Sabi po ng mga kapitbahay, sinisigawan ni Aling Marta si Bella dahil baog daw at pabaya. Nakita raw nilang kinaladkad si Bella palabas, nakatsinelas lang at walang dalang gamit. Pagkatapos ay nawala na siya. Nakita rin po sa CCTV ng isang convenience store sa kanto na pinapasan niya si Lolo Andres papunta sa direksyon ng ospital malapit sa hating gabi. Paika-ika po siya, isang paa lang ang may tsinelas. Tahimik si Miguel, humigpit ang hawak sa telepono. Ang mga imahe mula sa CCTV ay ipinadala sa kanya. Sa gitna ng ambon, isang payat na babae ang hirap na nagpapasan ng isang lalaking mas malaki sa kanya. Paika-ika, muntik nang matumba, ngunit pilit pa ring nagpatuloy. At ang pinakamasakit tingnan ay ang kanyang mga paa, isang hubad na tumatapak sa maruming kalsada, at ang isa ay may sirang tsinelas. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Masyado siyang nag-iingat sa mga taong lumalapit dahil sa pera, ngunit sa pagkakataong ito, nasaktan niya ang isang mabuting tao, isang babaeng pinalayas ng sariling pamilya sa gitna ng malamig na gabi.
ngunit ibinuwis ang lahat para iligtas ang kanyang lolo, at ang isinukli niya ay masasakit na salita. Naalala niya ang mga mata ni Bella, hindi galit, kundi puno ng kalungkutan at pagtitiis. Sige, naiintindihan ko. Magdala ka ng ilang gamit dito sa ospital, ngayon din. Ibinaba niya ang telepono at hinarap ang kanyang lolo. "O ano, nalinawan ka na ba?" tanong ni Lolo Andres. Yumuko si Miguel. "Patawad po lolo, nagkamali po ako. Siya po talaga ang nagligtas sa atin. Napakasaklap po ng sinapit niya." "Anong nangyari? Ikwento mo sa akin." Isinalaysay ni Miguel ang lahat. Nang marinig ito, napaiyak si Lolo Andres. "Diyos ko po, paanong may mga taong ganito kasama?" Pinalayas ang payat na batang yon sa gabi ng Pasko. Kaya pala siya humagulgol nang tanungin ko tungkol sa tsinelas. "Miguel, kailangan mong itama ito. Ininsulto mo siya, kaya dapat mo siyang tulungan." "Opo lolo, hahanapin ko po siya ngayon din." Pagbukas ni Miguel ng pinto, nakita niya akong nakayukyok sa upuan, nanginginig sa lamig, para siyang sinakal sa nakita. Huminga siya ng malalim at lumapit. "Miss Santos." Nag-angat ako ng tingin, ang mga mata ko'y namumugto. "Ano pa po ang kailangan niyo?" "Hindi po ako manloloko." Umupo si Miguel sa aking harapan. "Patawarin mo ako. Nagkamali ako sa paghusga sa iyo. Nalaman ko na ang lahat. Patawarin mo sana ang aking kabastusan. Gusto naming magpasalamat sa iyo ng maayos. Hindi na po kailangan. Maniwala lang po kayo sa akin. Sapat na." "Hindi pwede. Sugatan ka at wala kang matutuluyan. Malamig sa labas, pumasok ka muna sa loob." At bago pa ako makatanggi, binuhat niya ako. "Teka, ano pong ginagawa niyo? Ibaba niyo po ako." Sigaw ko. "Manahimik ka. Masasaktan lang lalo ang paa mo." Seryoso ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga braso ay napakainit at matatag. Dinala niya ako sa VIP room at maingat na inilagay sa isang malambot na sofa. Ang init mula sa kanyang katawan at ang kanyang pabango ay nagpainit sa aking mukha. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong paggalang at pag-aalaga. Dumating ang kanyang assistant na may dalang mga bag mula sa mamahaling tindahan. Inilabas ni Miguel ang isang makapal na jacket, isang set ng damit, at iba pang pangangailangan. "Magpalit ka. Basa at marumi na ang damit mo." Nahiya akong tanggapin. "Masyadong mahal ang mga ito. Hindi po ito katumbas ng buhay ng lolo ko." "Tanggapin mo na," pilit niya. Pagkatapos kong magbihis, pakiramdam ko ay nabuhay ako muli. Nakita ko si Miguel na may hawak na kahon ng sapatos. Doon sa isang sulok, nakita ko ang natitirang sirang tsinelas ko na pinulot pala niya. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay isang pares ng malambot na boots na may fur. Lumuhod siya, kinuha ang isang pares ng makapal na medyas. "Isusuot ko na sayo." "Huwag na po, ako na lang," tanggi ko, ngunit hinawakan niya ang aking paa. Ang kanyang malaki at mainit na kamay ay binalot ang aking malamig na paa. Dahan-dahan niyang isinuot ang medyas, iniingatan ang aking sugat. Nanginginig ako sa kakaibang pakiramdam. Pagkatapos, isinuot niya sa akin ang boots. Napakalambot, parang naglalakad sa ulap. "Sakto ba? Akala ko size 6 ka?" Ngumiti siya ng bahagya. "Sakto po." "Salamat po," sabi ko. Nakayuko para itago ang pamumula ng aking mukha. Tumayo si Miguel, kinuha ang luma at sirang Spartan na tsinelas. Tinitigan niya ito saglit, pagkatapos ay itinapon sa basurahan. "Hindi mo na kailangang isuot pa yan. Hayaan mo nang maiwan sa basura ang mapait na nakaraan. Tutulungan ka ng sapatos na to na maglakad ng mas matatag at mas mainit sa daan na tatahakin mo." Ang kanyang mga salita ay may malalim na kahulugan. Hindi lang isang sirang tsinelas ang kanyang itinapon, kundi ang aking nakaraang puno ng pagdurusa. Mula sa kama, ngumiti si Lolo Andres. "Tama yan, Hija. Ang mga bagay na luma at masakit, dapat nang itapon. Mabuti kang tao, karapat-dapat kang magsuot ng magagandang sapatos at igalang." Tiningnan ko ang bago kong sapatos, pagkatapos ay ang basurahan. Muli akong napaiyak, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng paglaya at pag-asa
Inabutan ako ni Miguel ng isang baso ng mainit na gatas. Uminom ka para lumakas ka. Ngayon, pag-usapan natin ng seryoso ang tungkol sa'yo at sa pamilya ng asawa mo. Hinawakan ko ang baso. Tumingala ako sa kanyang mga matang puno ng determinasyon. Alam ko, mula sa sandaling ito, ang buhay ko ay magbabago na. Tahimik ang silid. Nakaupo ako sa sofa, hawak ang mainit na gatas, pakiramdam ko'y nananaginip. Umupo si Miguel sa aking harapan. Seryoso ang kanyang mukha ngunit wala na ang nakakatakot na lamig. Miss Santos, nalaman na ng assistant ko ang sitwasyon mo. Ang pagpapalaya sa iyo ng biyenan mo sa gabi ng Noche Buena, kasama na ang matagal ng emosyonal na pang-aabuso, ay isang malubhang paglabag sa batas. Yumuko ako. Magulo po kasi ang pamilya namin. Biyenan ko po siya, at bilang manugang, hindi ko po nagawa ang aking tungkulin. Nagalit lang po siya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Putol niya. Walang tungkulin na nagsasabing dapat kang magtiis sa pang-iinsulto, pananakit o pagpapalayas sa gitna ng gabi. Kalupitan yan, hindi pagdidisiplina. Tingnan mo ang sarili mo. Payat ka, puno ng pasa, at kalyo ang mga kamay mo. Itinuring ka ba nilang manugang o alipin? Bawat tanong niya ay tumatama sa aking puso. Oo, 3 taon akong namuhay na parang hindi tao, ngunit ang kaisipang magtiis ay nakatanim na sa akin. Inilabas ni Miguel ang isang calling card. Ito ang card ni Attorney Carlos Reyes, ang abogado ng Romano Group. Kinausap ko na siya tungkol sa kaso mo. Kung papayag ka, irerepresenta ka niya ng libre para sa annulment at para kasuhan ang pamilya ng asawa mo dahil sa pang-aabuso. Natigilan ako. Kaso, annulment? Masyadong malaking bagay. Hindi ko po naisip yan. Gusto ko lang po ng kapayapaan. Baka po pagtsismisan ako ng mga kapitbahay. Bumuntong hininga si Miguel. Bella, ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang pagiging mahina. Kung hindi ka lalaban, lalo kanilang aapihin. Gusto mo bang mabuhay ng ganyan habang buhay? Bata ka pa, may karapatan kang lumigaya. Kailangan mong ipaglaban ang hustisya para sa sarili mo. Pero wala po akong pera, walang bahay. Saan po ako pupunta? Humagulgol ako. Mula sa kama, nagsalita si Lolo Andres. Hija, manatili ka muna dito hanggang gumaling ka. Sagot na ni Miguel ang lahat. Paglabas mo, kung wala kang matutuluyan, bibigyan ka niya ng lugar sa staff housing ng kumpanya. At sa trabaho, tiwala akong makakahanap ka dahil sa iyong kasipagan at kabutihan. Tama po si Lolo, sabi ni Miguel. Tutulungan kita sa tirahan at trabaho. Ang kailangan mo lang gawin ay maging matapang, tapusin ang impyernong yan at magsimula ng bagong buhay. Tiningnan ko ang 2 lalaking ito, isang matanda at isang bata. Hindi ko sila kaano-ano, ngunit sila ang sumasaklolo sa akin. Naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. Huminga ako ng malalim, pinunasan ang aking luha at kinuha ang calling card. Salamat po Lolo, salamat po Mr. Romano. Susundin ko po ang payo ninyo. Gusto ko pong makipaghiwalay. Gusto ko nang makalaya. Ngumiti si Miguel. Mabuti. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin hanggang sa huli. Pagbabayaran nila ang lahat ng ginawa nila sa iyo. Kinaumagahan, Disyembre 26, habang nagbabasa ako, narinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa labas. Tabi, alam kong nagtatago, diyan ang manugang ko. Si Aling Marta. Hinahanap niya ako. Kumabog ang dibdib ko sa takot. Nagtago ako sa ilalim ng kumot. Blam blam. Hoy, babae. Lumabas ka diyan. Iniwan mo ang bahay para sumama sa lalaki, tapos ngayon nagpapakasarap ka sa VIP room. Kapal ng mukha mo. Sigaw niya habang pilit na pinipigilan ng mga guwardiya. Blag. Bumukas ang pinto at pumasok si Aling Marta. Gusot ang buhok at galit na galit. Nang makita niya ako sa malinis kong damit at mainit na sapatos, sumugod siya. Ayan ka na pala. Mga tao, tingnan nyo. Ang manugang kong lumayas para sumama sa lalaki ngayong Pasko. Nagpapakasaya dito, ang ganda ng damit. Sino ang lalaki mo? Umamin ka. Nanginginig ako, hindi makapagsalita. Pareho pa rin siya.
bihasa sa pagbaliktad ng katotohanan. Nay, huwag po kayong mag-imbento. Pinalayas niyo po ako, at may tumulong lang sa akin. Sabi ko, pinalayas? Sinungaling, ikaw ang naglayas. Ngayon ako pa ang sinisisi mo? Tingnan mo yang suot mo. Saan galing ang perang yan? Sa lalaki mo o ninakaw mo? Susugurin na sana niya ako. Tigilan mo siya. Isang malamig at makapangyarihang boses ang narinig mula sa banyo. Lumabas si Miguel, ang mukha'y walang emosyon, at ang mga matay puno ng galit. Humarang siya sa harap ko. Sino ka para mag-iskandalo dito? Natigilan si Aling Marta. Ako ang biyenan niya. At sino ka? Ah, ikaw ang kabit niya, no? Manahimik ka. Sigaw ni Miguel, na nagpatahimik kay Aling Marta. Ako si Miguel Romano, apo ng pasyente dito. Si Miss Santos ang nagligtas sa buhay ng lolo ko matapos mo siyang palayasin. Itinuro niya ang CCTV. Lahat ng ginawa at sinabi mo ay nakarecord. Ang paninirang puri mo ay sapat na para kasuhan ka. At ang pang-aabuso mo sa manugang mo ay labag sa Republic Act 9262. Gusto mo bang makulong? Namutla si Aling Marta. Nagbago ang kanyang tono. Teka, huwag kang magsalita ng ganyan. Problema namin to. Hindi na ito problema mo, sagot ni Miguel. Si Miss Santos ay panauhin ko na ngayon at nasa ilalim ng proteksyon ng Romano Group. Sinumang gumalaw sa kanya ay ako ang makakalaban. Tumingin siya sa mga guwardiya. Bakit niyo pinabayaan to? Tawagan niyo ang pulis. Magfa-file ako ng report. Natakot si Aling Marta. Huwag, pakiusap, huwag kang tumawag ng pulis. Nagmakaawa siya. Pagkatapos ay bumaling sa akin, pilit nang umingiti. Bella, anak, alam mo namang mainitin lang ang ulo ko. Umuwi ka na. Hinihintay ka na ng asawa mo. Ang kanyang pagkukunwari ay nagpaalab sa galit ko. Umalis na kayo, sigaw ko. Hinding-hindi na ako babalik sa impyernong yan. Magfa-file ako ng annulment. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa lansangan kaysa maging alipin nyo. Gulat na gulat si Aling Marta. Bago pa siya makasagot, hinarap siya muli ni Miguel. Narinig mo siya. May 1 minuto ka para umalis bago dumating ang pulis. At babalaan kita, kapag lumapit ka pa ulit kay Bella, sisirain ko ang pamilya mo, sisiguraduhin kong mawawalan ng trabaho ang anak mo, at ikaw sa kulungan ka pupulutin. At seryoso ako. Alam ni Aling Marta na hindi siya nagbibiro. Umalis siyang parang basang sisiw. Nang tumahimik na ang lahat, napaupo ako at humagulgol. Hinaplos ni Miguel ang aking balikat. Tahan na. Wala na siya. Hindi mo na kailangan matakot. Salamat, sabi ko sa gitna ng mga hikbi. Kung wala ka, hindi ko alam. Mas matatag ka kaysa sa inaakala mo, Bella, sabi niya. Iyon ang unang hakbang mo, tungo sa kalayaan. Mula sa kama, ngumiti si Lolo Andres. Tama, Hija, nanalo ka. Pinunasan ko ang aking luha at pilit na ngumiti. Isang ngiti ng kalayaan. Sa labas, sumisikat na ang araw, hudyat ng isang bagong simula. Isang araw, tumunog ang bagong cellphone na bigay sa akin ni Miguel, ang numero ni Marco. Sinagot ko ito. Bella, nasaan ka? Nag-alala ako, sabi niya. Ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Anong kailangan mo? Malamig kong sagot. Umuwi ka na. Nandito na ang mga kamag-anak, tinatanong kanila, sabi niya. Hindi pala siya nag-aalala sa akin, kundi sa sasabihin ng iba. Umuwi para maging katulong niyo, pagkatapos akong palayasin at muntik nang mapahamak? Alam mo, nagkamali si nanay, pero matanda na siya. Pagdadahilan niya, kasalanan niya. Dumating siya dito kanina at pinagbintangan akong may kabit. Tungkol diyan. Bumulong siya. Mayaman ba yang lalaki mo? Baka naman pwede mo siyang pakiusapan na tulungan ako sa trabaho ko. Natigilan ako. Kahit sa ganitong sitwasyon, pansariling interes pa rin ang nasa isip niya. Wala kang hiya. Sigaw ko. Nasa bingit ako ng kamatayan. Tapos, yan ang iniisip mo. Hindi na ako babalik. Magfa-file ako ng annulment. Ibinaba ko ang tawag at hinarang ang numero niya. Isang malaking bigat ang nawala sa aking dibdib. Inabutan ako ni Miguel ng isang pirasong mansanas. Tama lang yan.
hindi siya karapat-dapat sa'yo. Makalipas ang ilang araw, nakalabas na ako ng ospital. Nagpasya akong bumalik sa Tondo para kunin ang mga gamit ko, lalo na ang litrato ng aking mga magulang. Hindi pumayag si Miguel na mag-isa ako. Ipinasama niya ang kanyang assistant na si Mr. David at 2 malalaking bodyguard. Pumarada ang isang itim na luxury car sa eskinita na agaw pansin sa mga tsismosa. Bumaba ako, suot ang mga bagong damit, ibang-iba sa kaawa-awang babae noong Noche Buena. Kinatok namin ang pinto. Pagbukas ni Aling Marta, natakot siya sa mga bodyguard. Pumasok kami, nanonood ng TV si Marco. Nang magtangka siyang magalit, isang bodyguard ang nagbanta sa kanya, kaya't nanahimik siya. Diretso ako sa aming kwarto at kinuha ang aking lumang maleta. Nandoon pa ang lahat ang litrato ng aking mga magulang, diploma at mga dokumento. Paglabas ko, iniwan ko ang susi sa mesa. Hindi na ako babalik. Hintayin mo ang papeles ng annulment, sabi ko kay Marco. Gusto niya sanang magmakaawa, ngunit pinutol ko siya. Hinarap ko si Aling Marta. Salamat po, inay. Dahil sa inyo, natuto akong lumaban. Sana mabuhay kayo ng matagal para makita kung paano kayo aalagaan ng paborito niyong anak. Tumalikod ako at naglakad palabas, taglay ang dignidad. Dinala ako ni Mr. David sa isang maliit na apartment na pinahanap ni Miguel. Malinis, tahimik at perpekto para magsimula muli. Inilagay ko ang litrato ng aking mga magulang sa isang estante. Itay, inay, malaya na po ako. Magsisimula na po akong muli. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik ako sa ospital para alagaan si Lolo Andres hanggang sa makalabas siya. Gusto niya akong ampunin bilang apo, ngunit magalang akong tumanggi. Nang bumalik si Miguel, tinanong niya ako tungkol sa aking mga plano. Hindi ko po alam, sabi ko. Wala na po akong karanasan. Siguro mag-a-apply ako bilang cashier o waitress. Iniwan niya sa akin ang isang tablet. Gamitin mo to para maghanap ng trabaho. Pagbukas ko, isang job portal ng Romano Group ang lumabas. May hiring para sa isang admin assistant masipag, mapagkakatiwalaan, hindi kailangan ng karanasan. Naintindihan ko agad. Ayaw niyang direktang bigyan ako ng trabaho. Gusto niyang paghirapan ko ito. Puno ng paggalang ang ginawa niya at lalo akong humanga. Nag-apply ako. Inilarawan ko ang aking sarili. Ginawang kalakasan ang aking 3 taong karanasan. Bilang may bahay ang pagiging organisado, masipag at matiyaga. Makalipas ang 2 araw, tinawagan ako para sa isang interview. Sa araw na iyon, nagsuot ako ng simpleng puting bestida at itim na pantalon. Suot ang sapatos na binili ko mula sa perang pinagbentahan ng aking singsing sa kasal. Pagpasok sa naglalakihang Romano Tower sa Makati, kinabahan ako, ngunit sinabi ko sa sarili ko na dapat akong maging matapang. Hindi na ako ang babaeng nakatsinelas na sira. Ang nag-interview sa akin ay ang HR manager na si Ma'am Carla. Sa kabila ng pagiging matalino, palangiti siya. Tinanong niya ako tungkol sa aking mga kasanayan. Dahil sa pag-iensayo ko gamit ang tablet, nasagot ko ang lahat ng maayos. Gusto ko ang katapatan at pagiging masigasig mo, Bella, sabi niya. Kahit may 3 taong puwang sa iyong resume, naniniwala akong magiging mahusay ka. Maligayang pagdating sa Romano Group, halos maiyak ako sa tuwa. Paglabas ko ng silid, nakita ko si Miguel na nag-aabang sa labas, may hawak na kape. Kumusta? Ngumiti siya. Nakuha po ako, sir. Tanggap po ako. Masaya kong sabi. Congratulations, sabi niya. Itinaas ang kanyang tasa. Magsipag ka, hindi kami nag-aalaga ng tamad dito. Opo, sir. Salamat po sa lahat. Tumango lang siya at umalis. Mayabang pa rin ang dating, ngunit alam kong sa likod noon ay isang pusong mapagmalasakit. Pumasok ako sa elevator. Isang bagong kabanata ng aking buhay ang opisyal nang nagsimula. Sinimulan ko ang aking bagong trabaho ng buong sigasig. Ang admin office ay nasa 15th floor. Ang trabaho ay nangangailangan ng atensyon sa detalye, pag-aayos ng mga dokumento, paghahanda ng meeting rooms, at pag-aasikaso sa mga pangangailangan ng opisina. Para sa isang taong nasanay sa isang mapanuring biyenan, madali lang ang mga ito. Ako ang laging unang dumarating at huling umuuwi. Tinitiyak kong malinis at organisado ang lahat,
ngunit hindi lahat ay masaya sa aking pagdating. May mga bulong-bulungan na backer daw ako, kaya ako natanggap. Hindi ko sila pinansin at itinuon ang aking sarili sa trabaho. Isang hapon, nagkagulo ang buong opisina. Isang mahalagang folder para sa isang proyekto ang nawawala at kailangan na itong pirmahan ni Miguel. Galit na galit si Ma'am Carla. Saan niyo nilagay? Kapag nagalit si Sir Miguel, lahat tayo ay matatanggal. Lumapit ako. Ma'am Carla, yung folder po ba para sa Verde Residences Project, yung kulay asul? Oo. Nakita mo ba? Opo. Kaninang umaga po, habang nililinis ko ang meeting room, nakita kong naiipit ito sa mga papeles ng marketing. Itinago ko po sa filing cabinet sa drawer number 3 para hindi mawala. Kinuha ko ang folder at ibinigay sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag. Salamat Bella, iniligtas mo ako. Mula noon, nagbago ang pakikitungo sa akin ng aking mga kasamahan. Bihira kong makita si Miguel. Nasa pinakamataas na palapag siya at laging abala. Ngunit sa tuwing magkakasalubong kami sa pasilyo, bahagya siyang tumatango, isang maliit na kilos na nagpapainit sa aking puso. Isang hapon, habang nag-aabang ako ng jeep pa uwi, isang magaspang na kamay ang humablot sa akin. Bella, sa wakas, nahanap din kita, si Marco. Ngunit mukha na siyang gusgusin, amoy alak at ang kanyang mga matay puno ng galit. Anong ginagawa mo dito? Bitawan mo ako, sabi ko. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako natanggal sa trabaho, sigaw niya. Dahil sa iyo at sa lalaki mo. Biglang inimbestigahan ang kumpanya namin at natanggal ako. Ngayon, wala na akong pera. Kasalanan mo to. Natigilan ako. Tinupad ni Miguel ang kanyang salita, pero alam kong si Marco ang may gawa ng sarili niyang problema. Karma mo yan, Marco. Bitawan mo ako. Hindi ako pipirma sa annulment. Kailangan mong bumalik sa akin. Kausapin mo ang lalaki mo na ibalik ang trabaho ko. Kung hindi, papatayin kita. Kinaladkad niya ako. Sumigaw ako. Tulong. Saklolo. Nagtinginan ang mga tao, ngunit walang nangahas lumapit. Biglang isang itim na Maybach ang huminto sa aming harapan. Bumaba si Miguel, malamig ang mukha, walang salita. Hinawakan niya ang pulso ni Marco at pinilipit ito. Arg! Sigaw ni Marco, napilitang bitawan ako. Itinulak siya ni Miguel at bumagsak siya sa basang kalsada. Binalaan na kita, Marco de Vera, sabi ni Miguel. Huwag na huwag ka nang lalapit sa kanya. Nang makilala ni Marco kung sino ito, nanginig siya sa takot. Natanggal ka dahil sa sarili mong korupsyon, sabi ni Miguel. At kapag ginalaw mo pa ang isang hibla ng buhok ng empleyado ko, sisiguraduhin kong hindi lang trabaho ang mawawala sa iyo, kundi pati na rin ang kalayaan mo. Huwag po. Alis. Tumakbo si Marco na parang daga. Lumingon si Miguel sa akin, ang mga matay lumambot. Pinunasan niya ang aking mukha. Ayos ka lang ba? Opo. Salamat po ulit, sabi ko. Ang puso'y kumakabog. Sakay na. Ihahatid na kita. Isinakay niya ako sa kanyang kotse. Sa loob ng mainit na sasakyan, habang pinagmamasdan siya, naramdaman ko ang isang kapanatagan na hindi ko pa naramdaman kailanman. Halos isang taon na akong nagtatrabaho sa Romano Group. Panahon na naman ng Kapaskuhan. Naghahanda ang kumpanya para sa isang malaking kampanya para sa kanilang mga Christmas gift basket. Si Direktor Paulo, ang pinuno ng marketing, ang namamahala dito. Isang umaga, inutusan ako ni Ma'am Carla na dalhin ang isang budget proposal kay Direktor Paulo. Pagdating ko sa meeting room, narinig ko ang kanyang malakas na sigaw. Ano ba to? Puro parol, Belen, at mga gas-gas na konsepto na lang. Kailangan ko ng bago. Yung makabagbag damdamin. Pumasok ako ng dahan-dahan. Sir, pinapadala po ni Ma'am Carla para pirmahan. Kinuha niya ito, mabilis na pumirma, at ibinalik sa akin. Paalis na sana ako nang mapatingin ako sa screen kung saan ipinapakita ang isang demo commercial, mga magagandang modelo sa mga mansyon, nagdiriwang. Maganda, pero walang puso. May iba pa bang ideya? Sigaw ni Direktor Paulo. Napatingin siya sa akin. O ikaw, ano sa tingin mo? Magsalita ka.
Huminga ako ng malalim. Sir, para po kasing ang Pasko ay hindi lang para sa mga nasa mansyon. Anong sinabi mo? Ang ibig ko po sabihin, napakaganda po, pero hindi naman po ganyan ang buhay ng karamihan. Ang tunay na Pasko, yung pinakamasarap sa pakiramdam, ay madalas nasa mga simpleng bahay, sa maliliit na kusina, kung saan abala ang mga nanay at lola. Hinayaan niya akong magpatuloy. Para pong kulang sa katotohanan, nakikita ko po ang mga modelong nakatakong habang nagluluto. Ang nanay ko po at ang mga nanay na kilala ko, tuwing Pasko, abala sila, kaya laging nakatsinelas lang, madalas Spartan pa, isang tsinelas na pudpod na sa pag-aasikaso sa pamilya. Tumahimik ang buong silid. Pagkatapos, biglang pinalo ni Direktor Paulo ang mesa. Tama, yun na nga, katotohanan. Ang kulang ay ang kaluluwa ng pang-araw-araw na buhay. Tumingin siya sa akin. Anong pangalan mo? Bella po. Bella, maupo ka. Gusto kong marinig pa ang tungkol sa Pasko na may tsinelas. Kaya't mula sa pagiging tagahatid ng dokumento, naging bahagi ako ng brainstorming. Ikinuwento ko sa kanila ang Pasko sa mga eskinita, ang sakripisyo ng mga ina na tinitiis ang lumang tsinelas para lang maibili ng bagong sapatos ang kanilang mga anak. Ang ideyang iyon ay naging isang buong kampanya, ang tsinelas ni nanay. Ang commercial ay tungkol sa isang ina na laging suot ang kanyang pudpod na tsinelas. Sa Noche Buena, habang abala, naputol ito, ngunit itinali lang niya at nagpatuloy. Kinaumagahan, sorpresang binigyan siya ng kanyang anak ng isang bagong pares ng komportableng sapatos, gamit ang naipong aginaldo. Ang huling mensahe. Ngayong Pasko, hayaan nating alagaan ng pagmamahal ang mga paa ni nanay. Ang kampanya ay naging isang malaking tagumpay. Naging viral ito, na antig ang puso ng milyon-milyon. Ang sirang tsinelas ay naging simbolo ng sakripisyo, at ang bagong sapatos ng pagmamahal at pasasalamat. Tumaas ang benta ng kumpanya. Sa year-end party ng kumpanya, tinawag ako sa entablado ni Miguel Romano para bigyan ng parangal bilang Employee with Breakthrough Contribution. Nanginginig ako habang hawak ang tropeyo at bulaklak. Pumalakpak ang lahat. Tiningnan ako ni Ma'am Carla ng may pagmamalaki. Nag-thumbs up si Direktor Paulo at si Miguel. Nakatayo sa tabi ko, ang kanyang mga matay puno ng paghanga. Salamat, Bella. Ang ideya mo ay hindi lang nagdala ng kita, kundi ng isang makabuluhang mensahe. Hawak ang mikropono, sinabi ko. Salamat po. Ang ideyang ito ay nagmula sa sarili kong mga karanasan. Gusto ko lang pong sabihin na ang lahat ng masisipag na ina sa mundo ay karapat-dapat mahalin at alagaan simula sa kanilang mga paa. Muling lumipas ang panahon. Malapit na naman ang Pasko. Sa pagkakataong ito, hindi na ito malungkot para sa akin. Ilang araw bago magpasko, habang tinatapos ko ang aking trabaho, pumasok si Miguel. Hindi ka pa uuwi? Tinatapos ko lang po ito, sir. Ngumiti siya at naglagay ng isang kahon sa aking mesa. Regalo ko sa'yo. Pero, sir, may natanggap na po kaming Christmas basket. Personal itong regalo. Buksan mo. Pagbukas ko, isang napakagandang pares ng sapatos ang laman, kulay beige, gawa sa malambot na balat, at halatang custom-made. Sir, bakit po? Tinitigan ako ni Miguel. Naaalala mo ba noong Noche Buena ng nakaraang taon? Nang itapon ko ang siramong tsinelas, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko na hahayaang maglakad ng nakayapak o nakasirang tsinelas ang babaeng ito. Pinagawa ko, to para sa iyo, para bawat hakbang mo ay maging komportable at matatag. Naluha ako sa sobrang tuwa, hindi niya nakalimutan. Bella, lumapit siya at hinawakan ang aking kamay. Tapos na ang kaso mo. Panalo ka. Malaya ka na. Salamat po. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. May isang paraan, ngumiti siya ng buong puso. Hayaan mong ako ang mag-alaga sa iyo, at hayaan mong ako ang bumili ng sapatos mo habang buhay. Pwede ba? Natigilan ako. Ang puso ko'y sasabog na sa tuwa. Tiningnan ko ang kahanga-hangang lalaki sa aking harapan. Iniligtas niya ako mula sa kadiliman, binigyan ng pag-asa, at ngayon inaalok niya ako ng isang tahanan.
Sa gitna ng aking mga luha, tumango ako at ngumiti. Oo, niyakap niya ako ng mahigpit. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng Pasko ay kumikinang, hudyat ng isang bagong buhay na puno ng pag-ibig at kaligayahan para sa isang babaeng dati yumuyuko lang habang suot ang kanyang sirang tsinelas. Mula ngayon, maglalakad ako ng may taas noo, suot ang sapatos ng pag-ibig at kaligayahan. Ang kuwento natin ngayon ay dito nagtatapos. Kung nagustuhan ninyo at gusto nyo pang makarinig ng mas marami pang makabuluhang kwento, mangyaring i-like ang video, mag-subscribe sa channel na Kalusugan at Ganda sa Pagtanda. Iyong ang notification bell. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.